Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. He never loved her, but she loved him anyway. Sa loob ng 2 taon, Sofia lived as perfect Mrs. Alcantara, wife ni Leon Alcantara, a man she believed chose her, stayed for her and loved her. Tiniis niya ang mga usap-usapan ng high society. Tinanggap niya ang malamig nitong pagtingin sa kanya, kahit sa bawat araw na minamahal niya to, pakiramdam niya, unti-unti niyang nawawala ang sarili niya. Because akala niya totoo ang forever, until one torn piece of paper destroyed everything. Isang marriage certificate, isang pagpunta sa City Hall. Introduction, at ang katotohanang hindi niya dapat malaman. The marriage was fake. No legality, no vows, no us. Isa lang pala tong kasinungalingang pinaghandaan ng mabuti at siya ang sentro ng lahat. Leon Alcantara never truly belonged to her. He loved someone else, his university professor. Pero para makuhang approval at mataas na posisyon ng pamilya niya, he needed a wife. So they chose Sofia, not as a bride, but as a requirement. At ang pinakamasakit sa lahat, alam na pala ng lahat. Her family, her friends, the people she trusted most. They watched her love him in silence habang unti-unti siyang nilulunod sa isang buhay na akala niya totoo. Until a phone call changed everything. Miss Robles, you are the lost heiress of the richest family in the Philippines. Ang pamilya Castelli at sa isang iglap, ang babaeng winasak nila ang naging babaeng dapat nilang kinatatakutan. Sofia looked at the world that betrayed her once and answered coldly, I was never his wife. Malamig ang gabi, ngunit mas malamig ang hangin sa loob ng master's bedroom ng mga Alcantara. Nakaupo si Sofia sa gilid ng kama, yakap ang sarili habang nakatitig sa pintuan. 2 taon. 2 taon niyang tiniis ang bawat bulong ng high society. Ang mga patagong tawa ng matitipunong ginang sa mga charity gala, ang mga pasaring na isa lamang siyang tsamba na nakapasok sa marangyang pamilya ni Leon Alcantara. Tiniis niya lahat dahil akala niya sa huli siya ang pinili. Akala niya ang malamig na pakikitungo ni Leon ay dala lamang ng pagiging abala nito sa Alcantara Group. Ngunit nagbagong lahat ng gabing yon nang aksidente niyang mabitawan na isang lumang leather folder sa silid aklata ni Leon. Mula roon nalaglag isang piraso ng papel, isang marriage certificate. Ngunit may nakasulat na malalaking pulang marka sa kopya ng City Hall. Invalid, fictitious. Nanginig ang kamay ni Sofia, binasa niya mga detalye. Walang record ang kanilang kasal, ang pirma ng solemnizing officer gawa-gawa, ang lisensya huwad, ang 2 taon ng kanyang buhay, ang mga sakripisyo, ang kanyang pagkaupos bilang isang asawa, lahat nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Narinig niya ang tunog ng sasakyan sa ibaba, dumating na si Leon. Ilang sandali pa bumukas ang pinto, pumasok si Leon, matikas, seryoso at tulad ng dati, di man lang siya tinapunan ng tingin habang tinatanggal ang kanyang mamahaling necktie. Leon, basag ang boses na tawag ni Sofia. Not now, Sofia, I'm tired. Marami akong inaasikaso sa opisina. Malamig na sagot nito nang hindi lumilingon. Pinatong ni Sofia ang papel sa ibabaw ng kama. Ano to? Natigilan si Leon. Lumingon to at nang makitang hawak ng babae, hindi man lang nababanaagan ng gulat o takot ang mukha nito. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang buntong hininga ng pagkabagot na tila ba isang simpleng basura lang ang nakita. Nalaman mo rin. Walang emosyong sabi ni Leon. Lumapit siya at kinuha ang papel, saka to tinapon sa lamesa. Kung ganon, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Leon, mag-asawa tayo, diba? Nagpalitan tayo ng sumpaan. Lumapit si Sofia, hinawakan ang braso nito, nagmamakaawang sabihin nitong nagkamali lamang siya. Sabihin mo sa aking totoo ang kasal natin. Inalis ni Leon ang kamay ni Sofia nang walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga mata walang kahit anong bakas ng pagmamahal, pawang yelo at puot lamang ang naroroon. You were just a requirement, Sofia. Diretsang sabi ni Leon. Bawat salita parang balisong na sumasaksak sa puso ni Sofia.
Kailangan ko ng asawa para makuhang tiwala ng board at ang posisyon bilang CEO na pinangako ng lolo ko. My family chose you because you were quiet, disposable, and someone who wouldn't question anything. Did you really think someone like me could love someone like you? Napaatras si Sofia, napahawak sa kanyang dibdib, para siyang nawala ng hangin. Pero, paano si Elena? Ang sabi mo sa akin nakalipas na siya. Elena is my university professor. She is the only woman I will ever love. Pag-amin ni Leon, walang kaunting pag-aalinlangan. At ngayong hawak ko ng posisyon, di ko na kailangan magpangkap. Ang 2 taon na binigay ko sa'yo, bayad na yon sa karangyang tinatamasa mo sa bahay na to. Tumalikod si Leon at naglakad patungo sa banyo. Iniwan si Sofia na nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tunog habang unti-unti winawasak ng katotohanan ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa gabing yon, sa loob ng marangyang mansyon na akala niya ay kanyang tahanan, namatay ang Sofia na nagmahal ng tapat. Di nakatulog si Sofia buong gabi. Pagsapit ng umaga, namumugto ang kanyang mga mata at tila ba pasan niya ang daigdig habang pababa ng hagdan. Ngunit walang puwang ang kanyang bighati sa mansyong iyon. Bago pa man siya makarating sa kusina, narinig na niya ang tawanan sa sala. Pagpasok niya, natigilan siya. Naroon ang kanyang tita Brenda at ang pinsan niyang si Katrina, kasama ng ina ni Leon na si Doña Amelia. Nagkakape sila, pinaliligiran ng mga mamahaling paper bags mula sa mga sikat na brand sa Paris. "Oh, Sofia, nandyan ka pala," ani Doña Amalia, sabay sulyap sa kanya mula ulo hanggang paa na tila ba nakakita ng dumi. "Mabuti naman at gising ka na. Pinag-uusapan lang namin ang nalalapit na anunsyo para sa tuluyang pag-upo ni Leon bilang chairman." Lumapit si Sofia, ang kanyang mga kamay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupasing bestido. Tiningnan niya ang kanyang sariling kamag-anak. "Tita Brenda, Katrina, kailan niyo pa alam?" Nawala ang ngiti sa mukha ng kanyang tita Brenda, ngunit walang bakas ng hiya sa mga mata nito. Nag-iwas naman ng tingin si Katrina habang pinaglalaroan ng bago nitong brilyanteng pulseras. "Ang alin ba, Sofia? Huwag ka ngang gumagawa na eksena dito sa harap ng biyanan mo," suway ng kanyang tita. "Biyanan?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Nilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lukot at punit na peking marriage certificate at binalibag to sa ibabaw ng glass table, mismo sa tapat ng tasa ng donya. "Ito, na walang bisang kasal namin ni Leon, na 2 taon niyo akong ginawang tanga, alam niyo, di ba? Alam niyo bago pa man ako humarap sa altar." Katahimikan ang namayani sa sala, ngunit walang nagulat. Si Doña Amalia marahang binaba ang kanyang tasa, sumandal sa sofa. "Kung alam namin, ano ngayon?" Sagot ni Doña Amalia sa isang mapagmataas na tono. "Dapat ka pang magpasalamat, Sofia. Isang ulilang katulad mo, pinatira sa mansyong ito, pinakain, binihisan. Ginamit ka lang ng anak ko para sa posisyon at ang pamilya mo naman. Well, nabayaran sila ng tama para ibigay ka." Nanlalaki ang mga mata, binalingan ni Sofia ang kanyang tiyahin. "Tita, pinagpalit niyo ako sa pera. Sarili niyo akong dugo." "Sumasabat ka na ngayon, Sofia," bulyaw ni Tita Brenda. Tumayo ito at dinuro siya. "Kung di dahil sa tulong ng mga Alcantara, saan tayo kukuha ng pambayad sa mga utang ng pamilya natin? Isang pirasong papel lang yan. Ang importante nakatikim ka ng buhay mayaman. Huwag kang ambisyosa. Alam mo naman sa sarili mong hindi ka bagay sa katayuan ni Leon." "Kaya pala," bulong ni Sofia habang pumapatak ang mga sariwang luha sa kanyang pisngi. "Kaya pala tuwing may pagtitipon ng high society, pinapanood niyo ako magmukhang kawawa sa harap ng mga kaibigan ninyo. Pinagtatawanan niyo ako habang iniiwasan ko ang mga chismis dahil alam niyo mula simula, ako lang ang walang kaalam-alam." "Mabuti na ring alam mo," singit ni Katrina, may halong pang-aasar. "Para naman magising ka na sa panaginip mo, pinsan. Si Professor Elena ang totoong mahal ni Leon. Palamuti ka lang dito." Parang sinasakal si Sofia sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang mga taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ang siya palang unang pumirma sa kontrata ng kanyang kapahamakan. "Umalis ka na, Sofia," malamig na utos si Doña Amalia. "Inatasan ko na ang mga katulong na ilagay sa sako ang mga lumang gamit mo. Iwan mo lahat ng alahas at damit na binili ng pamilyang to. Wala kang dalang kahit ano nang pumasok ka rito, kaya't wala kang dadaling kahit ano sa pag-alis mo." Humarap si Sofia sa kanila, pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na walang takot sa kanyang mga mata, napalitan to ng isang madilim at malamig na determinasyon. Tatandaan ko ang araw na to, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay hindi na nagniningning, kundi puno ng nagbabagang puot. Lahat kayo, ang pamilyang nagbenta sa akin at ang pamilyang bumili sa aking pagkatao, babayaran niyo bawat luhang binuhos ko sa bahay na to. Nagsitawanan lang si Tita Brenda at Katrina habang si Doña Amalia naman ay nagtaas lang ng kilay. Para sa kanila si Sofia ay isang basahan na wala ng lakas para lumaban. Walang ligon-likod, tumalikod si Sofia, naglakad palabas ng mansyon, bitbit ang isang maliit na bag ng kanyang mga lumang gamit bago niya nakilala si Leon. Wala pang isang oras matapos siyang palayasin sa mansyon, nakatayo si Sofia sa tapat na isang tahimik at marangyang cafe sa labas ng subdivision. Hindi pa siya nakakalayo na makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman kung gaano ka kakawawa, pumunta ka sa Cafe Belleza ngayon. Sa loob ng cafe, sa pinakasulok na bahagi na natatakpan ng mga halaman, nakita niya si Leon. Sa tapat nito ang babaeng matagal ng pangarap ng high society na makita, si Elena. Si Elena may kakaibang ganda, sophisticada, matalino ang pananalita at may aura ng isang ginagalang na university professor. Ngunit sa likod ng malinis itong muka, alam ni Sofia na nakatagong isang ahas. Nagtago si Sofia sa likod ng isang malaking haligi, sapat para marinig ang kanilang usapan. Nakaalis na siya, Leon? Mahinhin ngunit may halong pananabik na tanong ni Elena habang hinahawakan ang kamay ni Leon sa ibabaw ng lamesa. Yes, my mother and her aunts handled it, sagot ni Leon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sofia ang paglambot ng mukha ni Leon. Isang ekspresyon na hindi nito pinakita sa kanya sa loob ng 2 taon ng kanilang kasal. Ang sabi ko sa iyo, Elena, panandalian lang lahat. Kailangan ko lang makuhang pirma ni Lolo para sa transfer ng shares. Ngayong tapos na po, pwede na nating ihanda ang kasal natin, ang totoong kasal. Ngumiti si Elena, isang matamis ngunit mapang-asar ng ngiti. Nakahinga rin ako ng maluwag. Alam mo naman, nahihirapan akong makita ka na may kasamang iba, kahit alam ko na isang walang kwentang babae lang naman si Sofia. Sinuwerte lang siya na siya ang napili ng pamilya mo para maging kasangkapan. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. She's nothing but a ghost in my past. Tugon ni Leon sabay halik sa likod ng palad ni Elena. Lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa kanya sa mga peking dokumento na ilipat ko sa pangalan mo. Sila nang bahala sa kanya ngayon. Parang gumuho ang natitirang langit sa ibabaw ni Sofia. Ang mga ari-arian na akala niya ay pinaghirapan ni Leon para sa kanilang hinaharap, binigay na pala nito sa ibang babae habang siya'y nagpapakapagod maging perpektong asawa. Di na napigilan ni Sofia ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at dinaluhan ng mesa ng dalawa. Pinatong ni Sofia ang maliit na bag sa bakanting upuan sa tabi nila, sabay na napatingin ang dalawa. Baka sanggulat sa mukha ni Leon habang si Elena naman nanatiling kalmado at nagtaas ng kilay. Sofia, anong ginagawa mo rito? I thought my mother told you to leave. Asik ni Leon. Mabilis tumayo para harangan si Elena. Tiningnan ni Sofia si Elena ng diretso sa mga mata. Profesor, edukada ka, diba? Nagtuturo ka sa universidad pero mukhang hindi mo natutunan ang salitang delikadesa. Ang pumatol sa lalaking alam mong may pamilya. Pamilya? Nangingiting sumabat si Elena. Dahan-dahan tumayo at hinarap si Sofia. Excuse me, Sofia Robles. Anong pamilyang sinasabi mo? Nabasa mo naman siguro ang hawak mong papel kagabi, diba? You were never his wife. In the eyes of the law, ako ang nauna at ako ang huli. Isa ka lang namang paid proxy. Elena, don't waste your words on her. Hilahil ni Leon, saka hinarap si Sofia ng may matinding galit. Umalis ka na. Bago ko patawagin ng mga security ko, Sofia. Wala ka ng karapatang mag-eskandalo. Tapos na ang papel mo sa buhay ko. Tumingin si Sofia kay Leon. Pagkatapos ay kay Elena. Ang kanyang puso na kanina lang ay duguan, biglang naging singtigas ng bato. Ang pag-ibig na nagparusa sa kanya sa loob ng 2 taon, tuluyan ng natunaw, at ang pumalit ay ang nag-aalab na pagnanais na makitang gumapang sa lupa ang 2 taong nasa harap niya. Tama ka,
Bulong ni Sofia habang pinapahid ang huling luha sa kanyang mata. Tapos na ang papel ko bilang tangang asawa mo, Leon, at ikaw, Profesor, panindigan mo ang lalaking yan. Dahil oras makuha ko lahat ng nawala sa akin, titiyakin ko, magkasama kayong babagsak sa putikan. Isang mapait ng ngiti ang iniwan ni Sofia bago siya tumalikod at tuluyang lumabas ng cafe. Sa labas, nagsisimulang pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa pagtatapos na isang kabanata ng kanyang buhay at sa pagsisimula na isang bagyong paparating sa buhay ng mga Alcantara. Sumabay ang bagsak ng langit sa pag-agos ng mga luha ni Sofia. Naglalakad siya sa gilid ng highway habang basang-basa ng ulan. Yakap-yakap ang maliit at lumang bag na naglalaman ng kakaunti niyang damit. Nilagpasan siya ng mga mamahaling sasakyan, binubusinahan, pinatatalsikan ng maruming tubig ulan mula sa kalsada. Para sa high society, siya na ngayon ang basurang itinapon ng mga Alcantara. Walang pera, walang tirahan at walang pamilyang babalikan. Nang hina ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya sa gilid ng isang madilim na bus stop. Nanginginig siya sa tindi ng ginaw at gutom. Sa loob ng 2 taon, binigay niya lahat kay Leon, ngunit iniwan siya nitong walang-wala. Diyos ko, ano pong kasalanan ko para gawin nila sa akin to? Bulong niya sa sarili habang nakasubsob ang mukha sa kanyang tuhod. Biglang nanginginig, tumunog ang kanyang lumang keypad phone sa loob ng bag. Sa pag-aakalang ang kanyang tita Brenda ito para kutsain pa siya, hinayaan muna niya itong mag-ring, ngunit hindi ito tumigil. Sa ikalimang pagkakataon, pilit niyang sinagot ang tawag nang walang tinitingnang numero. Hello? Basag at nanginginig ang boses ni Sofia. Is this Miss Sofia Robles? Isang baritono, seryoso at lubhang makapangyarihang boses na isang matandang lalaki ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Formal ang pananalita nito at may otoridad na nakapanghihila ng atensyon. Opo, sino po sila? Muling sumagot ang boses at sa pagkakataong to, may halong emosyon na tila kay raming taon ang pinagdaanan. I'm Attorney Manuel Valderrama, the Chief Legal Counsel of Castelli Holdings. For 23 years, we have been searching for the daughter of the late Victoria Castelli Robles. And today, the DNA confirmation from your local hospital records finally cleared all doubts. Natigilan si Sofia, nalimutan ang lamig ng ulan. Ano pong sinasabi ninyo? Namayapan ng nanay ko nung bata pa ako at Robles ang apelido namin. Dahil lagtana ng iyong ina, kasama ng iyong ama sa isang simpleng hardinero noon, Sofia. Tinakwil siya ng pamilya, ngunit bago mamatay ang iyong lolo, binago niyang kanyang testamento. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iniwan niya. Narinig ni Sofia ang malalalim na pagbuntong hininga ng matanda sa kabilang linya bago nito binitawan ng mga salita na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. Miss Robles, or should I say Victoria Castelli, you are the lost heiress of the richest family here in the Philippines. Ang pamilya Castelli nagmamay-ari ng kalahati ng mga lupain, bangko at shipping lines sa bansa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Sofia. Ang pamilya Castelli, sila ang pamilyang kinatatakutan at ginagalang kahit ng mga Alcantara. Sila ang mga totoong hari at reyna ng ekonomiya na di kayang pantayan ng kahit sinong elitista sa bansa. Nasaan ka ngayon, senyorita? Tanong ng abogado. May mga sasakyan na kaming pinadala para sunduin ka. Simula sa araw na to, tapos na ang pagtatago mo sa dilim. Tumingin si Sofia sa kawalan. Tiningnan ng mga basang kamay na may mga sugat mula sa gawaing bahay sa mansyon ni Leon. Unti-unti, nawala ang luha sa kanyang mga mata at isang kakaibang lakas ang gumising sa kanyang natutulog na pagkatao. Nasa tapat ako ng subdivision ng mga Alcantara, malamig na sagot ni Sofia. Ilang minuto lang lumipas, narinig niya ang malalakas na sirena ng mga mamahaling itim na SUV. Huminto ang 5 bulletproof na sasakyan sa tapat ng bus stop. Sabay-sabay bumaba ang mga lalaking nakasuit at may hawak na malalaking itim na payong. Isang matandang lalaki na may hawak ng gintong tungkod ang lumapit sa kanya at yumuko ng mababa. Magandang gabi, Senyorita Victoria, wika ni Attorney Valderrama. Nakanda na po ang inyong imperyo? Tumayo si Sofia ng matuwid, binitawan ng lumang bag at hinayaan tong maiwan sa putikan. Sumakay siya sa pinakamagarbong sasakyan ng di lumilingon.
Sa isang iglap, ang babaeng winasak nila ang naging babae na dapat nilang kinatatakutan at sa kanyang isip, isa lang ang kanyang sinabi. I was never his wife, but I will be their worst nightmare. Bumukas ang dambuhalang gintong gate ng Castelli Estate sa Forbes Park. Sa loob ng 23 taon, ang mansyong ito naging simbolo ng yaman na di maabot ng ordinaryong mamamayan, maging ng pamilya Alcantara. Habang dahan-dahan, pumapasok ang convoy sa mga itim na sasakyan, nakatitig lang si Sofia sa bintana. Ang mga kamay niya na kanina'y nanginginig sa ginaw, unti-unti nang kumakalma sa loob ng mainit at marangyang sasakyan. Pagkababa niya, sinalubong siya ng 2 linya ng mga kasambahay at personal na gwardya na sabay-sabay yumuko bilang paggalang. Sa dulo ng grand staircase nakatayong isang matandang lalaki. Kahit may katandaan na bakas pa rin dito ang labis na otoridad at bagsik. Si Don Eduardo Castelli, ang kanyang lolo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Sofia ang paglambot ng mukha ng matanda. Lumapit to sa kanya, nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng kanyang mukha. Aking apo, Victoria? Basag ang boses ng matanda habang pilit pinipigilan ang luha. Kamukhang kamukha mong iyong ina. Patawarin mo ko kung natagalan bago kita nahanap. Lolo, bulong ni Sofia. Ang salitang matagal niya nang hindi nabigkas ay tila may dala ng kakaibang init sa kanyang puso. Nang gabing yon, matapos siyang makapag-ayos at makapagpalit na isang mamahaling seda na pantulog, pinatawag siya ni Don Eduardo sa malaking study room. Doon, nakalatag ang mga dokumento ng buong Castelli Group of Companies, pati na rin ang mga file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa buhay ni Sofia sa loob ng 2 taon, kabilang ng panloloko ni Leon Alcantara. Nang makita ng Don ang ulat, marahas itong binalibag ang kanyang gintong tungkod sa sahig. Mga walang hiyang Alcantara. Ginamit ko lang ng barya-baryang pamilyang yan para sa ambisyon ng kanilang anak. Dudurugin ko sila, Victoria. Sa isang utos ko lang, bukas na bukas, babagsak ang kanilang kumpanya. Ngunit bago pa man makatawag ng mga tauhan ng Don, dahan-dahan tumayo si Sofia. Lumapit sa kanyang lolo, pinulot ang tungkod nito at iniabot to ng may kalmado ngunit napakalamig na mukha. Wag po, lolo! Malumanay ngunit mariing pigil ni Sofia. Kung gagamitin niyo ang buong pwersa ng pamilya Castelli ngayon para lang sirain sila, magiging mabilis ang kanilang pagbagsak. Hindi nila mararamdaman ang hirap na binigay nila sa akin sa loob ng 2 taon. Tumingin si Don Eduardo sa kanyang apo, namamangha sa lamig na nakikita sa mga mata nito. Anong gusto mong mangyari, Victoria? Gusto ko, ako mismong humila sa kanila pababa, sagot ni Sofia, habang nakatitig sa apoy ng fireplace. Gusto kong makita kung paanong mawala sa kanilang posisyon, ang yaman, ang pangalan, at ang dignidad na pinagpalit nila sa pagkatao ko. Gusto kong panoorin silang nagmamakaawa sa babaeng tinapon nila sa ulan. Humarap siya sa Don ng may determinasyon. Bigyan niyo po ako ng 1 buwan, lolo. 1 buwan para pag-aralan ang takbo ng ating negosyo. 1 buwan para ibaon sa limot ang mahina at kawawang si Sofia Robles. At para isilang ang totoong Victoria Castelli. Isang tipid ngunit proud ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ng Don. Tumango ito. Kung yan ang nais mo, aking apo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng armas na kailangan mo. Ang buong imperyo ng Castelli nasa likod mo. Simula sa gabing yon, namatay ang Sofia na umiiyak, nagmamakaawa at nagtitiis sa silid ng mga Alcantara. Ang pumalit ay si Victoria, isang babaeng may dugong bughaw, may utak na isang negosyante at may pusong singtigas ng brilyante na handang magdala ng bagyo sa mundong minsang nagwaksi sa kanya. 1 buwan ang lumipas na parang isang iglap para sa buong bansa, ngunit para kay Victoria bawat segundo ginamit niya sa matinding paghahanda. Sa tulong ng pinakamagaling na financial analyst at mga abogadong binabayaran ng pamilya Castelli, mabilis niyang naintindihan bawat sulok ng kalakalan. At higit sa lahat, nahanap niya ang pinakamalaking kahinaan ng mga Alcantara. Sa loob ng malawak na conference room ng Castelli headquarters, nakatayo si Victoria sa tapat ng isang dambuhalang glass wall na nakatanaw sa buong syudad. Wala nang mahiyain at simpleng babae na nakasuot ng kupasing bestido. Ngayon, suot niya ang isang pasadyang itim na power suit. Ang kanyang buhok maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay may talim na kayang magpaluhod sa sino mang negosyante.
Nilapag ni Attorney Valderrama ang isang makapal na blue folder sa lamesa. Senyorita Victoria, narito na ang kompletong ulat. Tamang inyong hinala para mapanatili ni Leon ang kanyang posisyon at maaprobahan ang bago niyang multi-million project sa Clark. Palihim siyang kumuha ng pondo mula sa retirement accounts ng mga empleyado ng Alcantara Group. Isang tipid at nakakahindik ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Desperado. Masyado siyang nagmamadaling patunayan ang sarili niya ngayon dahil wala na ako sa mansyon para gawin siyang mukhang perpekto. Hindi lang yan, senyorita, dagdag ng abogado. Dahil sa tiwala nilang secured ang kanilang posisyon sa merkado, naglabas ng 15% shares ang board ng mga Alcantara para makahatak ng mga bagong investors. Ginamit din ni Leon ang bahagi ng pera ng kumpanya para ibili ng maraming penthouse at mga lupain ang kasintahan niyang si Elena. Napakaswerte naman ng propesor. Malamig na bansag ni Victoria habang dahan-dahang iniikot ang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri. Inaakse nila ang pera ng kumpanya habang ang Alcantara Group unti-unti nang nauubusan ng cash flow. Ito ang tamang oras. Humarap si Victoria sa kanyang financial team. Bilhin niyo lahat ng shares na nilabas ng Alcantara Group. Gamitin niyo ang iba't ibang dummy corporation sa ilalim ng Castelli Holdings para hindi nila matunugan ang ating paggalaw. At siguraduhin ninyong bago sumapit ang katapusan ng linggong ito, hawak na natin ang mayorya ng kanilang utang at shares. Masusunod po, senyorita, sabay-sabay na sagot ng mga analyst. Nang maiwan si Victoria sa silid, lumapit siya sa bintana, tiningnan ang Alcantara Tower na natatanaw mula sa kanyang pwesto. Kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ang balita sa internet. Lantaran ng pagpapakita ni Leon at Elena sa publiko bilang opisyal na magkasintahan at balita rin ang nalalapit nilang ingranding kasalan. Magsaya kayo habang may oras pa kayo, Leon, Elena, bulong ni Victoria habang hinahawakan ng kanyang kwintas na may pendant ng selyo ng pamilya Castelli. Habang napagtanto, nagpaplano kayo para sa inyong bukas. Hindi nyo alam na unti-unti ko nang binibili ang bawat lupang inaapakan ninyo. Ang akala nyong rurok ng inyong tagumpay ay ang magiging simula ng inyong tuluyang pagbagsak. Nagliwanag ang Grand Ballroom ng Grand Hyatt Hotel para sa taunang charity gala ng Alcantara Group of Companies. Naroon ang pinakamalalaking pangalan sa high society, mga sikat na politiko at mga mamamahayag. Ito na ang gabi ni Leon Alcantara, ang gabi kung saan ipapakita niya sa buong mundo ang kanyang tagumpay bilang bagong CEO. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Leon, may hawak na baso ng champagne. Katabi ang kanyang ina na si Doña Amalia at si Elena. Sobrang garbo ng suot ni Elena. Isang mamahaling green gown na tila siyang reyna ng gabing iyon. Ang mga kaibigan at tiyahin ni Sofia na sina Brenda at Katrina naroon din sa isang tabi, nakikisawsaw sa yaman ng mga Alcantara. Bagay na bagay talaga kayo, Leon. Nakangiting puri ni Tita Brenda habang lumalapit. Mabuti na lang at wala ka na rito ang pabigat na si Sofia. Mas bagay si Profesor Elena sa alta sosyedad. Of course, taas noong sagot ni Doña Amalia. Ang isang Alcantara ay para lang sa kapantay na estado. Isang buwan ang nakakalipas mula nang palayasin ng babaeng yon at sigurado nasa kung saang aling eskinita na siya ngayon na mamalimos. Nakatawanan ng grupo, ngunit bago pa matapos ang kanilang tawanan, biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Naputol ang tugtog ng biolin. Tumahimik ang buong paligid. Pumasok ang 6 na matatangkad na lalaking nakasuot, mga personal na gwardya na may selyo ng pamilya Castelli. Sa likod, dahan-dahang naglakad papasok ang isang babae. Suot ay isang napakarangyang pulang trahe de boda o wedding gown na gawa sa mamahaling sutla. Ngunit ang mukha ay natatakpan ng isang misteryoso at makapal na itim na belo. Ang kaibahan ng kulay ng kanyang pulang gown at itim na belo nagdala ng kilabot sa buong silid. Sino siya? Sino nangahas pumasok na ganyan ng suot? Naiinis at kinakabahang bulong ni Doña Amalia. Huminto ang babae sa mismong gitna ng bulwagan, diretsong nakatitig sa pwesto ni Leon. Sa ilalim ng flash ng kamera ng media, dahan-dahan, inalis ng babae ang kanyang mga kamay sa suot na mamahaling lace gloves at dahan-dahan inalis ang itim na belo. Sari-saring hiyawa ng gulat at singhap ang umalingaw sa buong ballroom. Sofia,
Bulalas ni Leon, halos mabitawan ang hawak na baso. Nanlaki ang mga mata nito habang ang kanyang ina napahawak sa dibdib sa matinding shock. Sina Brenda at Katrina napanganga, di makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit ang babaeng nasa harap nila ay walang bakas ng kahinaan. Ang kanyang buhok, tindig at labis na kagandahan ay nagbigay sa kanya ng aura ng isang reyna. Sofia, how dare you show your face here after being thrown out like garbage? Sigaw ni Elena, pilit tinatago ang kaba sa pamamagitan ng galit. At bakit ganyan ang suot mo? Nagmamakaawa ka bang balikan ka ni Leon? Tumingin si Sofia sa kanila. Isang napakalamig ngunit napakatamis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang boses niya, nang magsalita siya ay dinala ng sound system ng ballroom sa bawat sulok ng silid. Sofia Robles is dead. She died the night you threw her into the rain. Malamig na pahayag niya. My name is Victoria Castelli and I am not here to beg, Elena. I'm here to claim what's mine. Ang buong ballroom na puno ng bulungan. Nagkatinginan ang mga namamahayag at ang mga ilang flash ng kamera walang tigil sa pagtutok sa mukha ni Victoria. Ang pangalan na Castelli ay hindi basta-basta binibigkas sa bansa. Ito ay katumbas ng kapangyarihang pangpinansyal na kayang bumili ng buong lungsod. Castelli? Nanginginig ang boses na ulit ni Doña Amalia habang nakakapit sa braso ng anak. Leon, anong ibig sabihin nito? Hindi ba't ulinan ng babaeng yan? Mabilis sumakbang si Leon paitaas sa munting entablado kung saan nakatayo si Victoria. Baka sa mukha ang halo-halong galit, gulat at takot. Sofia, anong klaseng laro to? Kung nagpapanggap ka para mapansin kita o makaganti, itigil mo na to. Wala kang mapapala. Nagpapanggap? Isang mahinang tawa ang kumawala mula kay Victoria. Sa isang kumpas ng kanyang kamay lumapit si Attorney Manuel Valderrama. Sa likod ng abogado ay ang mga tauhan na nag-set up na isang malaking projector screen sa gitna ng ballroom. Sa isang iglap nagbago ang slide sa screen. Hindi ang promotional video ng Alcantara Group ang lumabas kundi ang mga bank certificate, debt collection notices at ang pirma sa pagbili ng 51% ng shares ng Alcantara Group sa ilalim ng Castelli Holdings. Leon Alcantara, panimula ni Victoria habang naglalakad ng dahan-dahan sa entablado. Ang marangyang pulang gown sumasayad sa sahig. Habang abala ka sa pagbili ng penthouse para sa bago mong kasintahan gamit ang pondo ng iyong mga empleyado, abala naman ako sa pagbili ng iyong buhay. Nanlaki ang mata ng mga board members ng Alcantara Group na naroroon sa gala. Isa-isang nagsitayuan ng mga investors. Anong ibig sabihin nito, Mr. Alcantara? Sigaw ng isa sa mga pangunahing shareholders. Bawat hawak ng Castelli Holdings ang mayorya ng ating mga utang at stocks. Nawala ng kulay ang mukha ni Leon. Tumingin siya sa screen pagkatapos ay kay Victoria. Paano mo nagawa ito? Gaya ng sinabi ko, ako ang Sofia na niloko nyo. Wala na. Malamig na sagot ni Victoria. Ang pamilya Castelli ang nagmamay-ari ng tutulungan na inapakan mo ngayon, Leon. At sa gabing to napagpasyahan kong gibain ang tungtungan na yan. Hindi totoo yan, sinisiraan mo lang kami. Sigaw ni Elena na tuluyan ang nawala ng kontrol sa kanyang sopistikadang imahe. Sumugod siya papalapit sa entablado. Isang hamak na proxy ka lang, magdanakaw. Bago pa man makalapit si Elena, hinarangan siya ng dalawang dambuhalang bodyguard na mga Castelli. Tiningnan siya ni Victoria mula itaas ng may matinding panghahamak. At para sa inyo, baling ni Victoria kina Tita Brenda at Katrina na ngayon pilit na nagtatago sa likod ng kanilang mga dekorasyon. Nanginginig sa takot na baka sila naman ang sunod na mapansin. Ang perang natanggap ninyo bilang bayad sa pagbenta sa akin? Tiniyak kong ang bangko kung saan nyo ito diniposito ay nag-freeze na ng inyong mga account dahil sa hinalang money laundering mula sa Alcantara Group. Sofia, wag naman. Pamilya mo kami. Maiyak-iyak na sigaw ni Tita Brenda. I have no family. I am Victoria Castelli. At ang gabing to ang huling gabing maririnig ng high society ang pangalang Alcantara na may kasamang dangal. Magsimula na kayong mag-impake dahil ang bagyo opisyal nang naglandfall. Kasabay ng kanyang huling salita, tumalikod si Victoria, naglakad palabas ng ballroom. Pinaliligiran ng kanyang mga gwardya. Iniwan niya ang silid na puno ng kaguluhan, mga umiiyak na investors at isang Leon Alcantara na tulala habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng kanyang binuong imperyo.
Kinabukasan, naging pambansang balita ang nangyari sa charity gala. Bumagsak na higit 30% ang stock value ng Alcantara Group sa loob lamang ng ilang oras matapos kumalat ang balita na hawak na ng Castelli Holdings ang mayorya ng kanilang utang. Nagpanik ang mga bangko at isa-isang nag-pull out ang kanilang mga kliyente. Sa loob ng marangyang opisina ng CEO sa Castelli headquarters, nakaupo si Victoria sa kanyang swivel chair habang nakatingin sa labas ng bintana. Hawak niya isang tasa ng mainit na kape. Bumukas ang pinto, pumasok si Attorney Valderrama. Senyorita Victoria, nasa ibaba po si Leon Alcantara. Higit 2 oras na po siyang nagmamakaawa sa lobby na makausap kayo. Ayaw niya pong umalis? Ibinaba ni Victoria ang kanyang tasa at sumandal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Papasukin mo siya, mag-isa. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto, pumasok si Leon. Ngunit wala na ang matikas at mayabang na CEO na nakilala ni Sofia. Gulo-gulo ang kanyang buhok, puyat ang mga mata at kusot ang kanyang mamahaling suit. Nang sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na lumapit si Leon sa tapat ng mesa ni Victoria. Sofia, Victoria, boses pagod na tawag ni Leon. Kailangan natin mag-usap, pakiusap. Itigil mo na ang pagganti sa kumpanya namin. Libo-libong empleyadong maapektuhan sa ginagawa mo. Empleyado? Isang mahinang tawa ang kumawala kay Victoria. Kailan mo pa naging pakialam ang mga empleyado, Leon? Hindi ba't ikaw mismong nagnakaw ng retirement funds nila para ibili ng ari-arian ng kabit mo? Natigilan si Leon. Naparunok sa tindi ng kaba. Lumapit pa siya at biglang lumuhod sa sahig, mismo sa harap ng mesa ni Victoria. Ang lalaking di man lamang siya tinapunan ng tingin noon, nasa kanyang paanan na ngayon, umiiyak. Patawarin mo ako, Sofia. Nagkamali ako. Pagmamakaawa ni Leon habang nakatingala sa kanya. Nagawa ko lang yun dahil sa panggigipit ng lolo ko at ng board. Pero sa loob na 2 taong magkasama tayo, natutunan naman kitang mahalin eh. Pwede natin ayusin to. Gagawin nating legal ang kasal natin. Magpakasal tayo ng totoo, Victoria. Please, isave mo ang Alcantara Group. Tiningnan lamang siya ni Victoria mula ulo hanggang paa habang hinihigop ang kanyang kape. Walang kahit anong emosyon sa mukha, walang pandidiri man lamang. You never loved me, Leon. And now you cannot even afford to look at me. Lumuluhod ka sa harapan ngayon, hindi dahil mahal mo ko, pero dahil takot ka. Takot kang maging mahirap. Takot ka na mawala ang kapangyarihan mo. Tumayo si Victoria, lumapit sa tapat na nakaluhod na si Leon at dahan-dahan yumuko para tingnan to ng malapitan. Nang lumuhod ako sa harap mo 1 buwan ang nakakaraan, habang umiiyak at nagmamakaawa na wag mo ko itapon sa ulan, anong sabi mo sa akin? Sabi mo, did you really think someone like me could love someone like you? Ngayon ibabalik ko sa iyo mga salitang yan, Leon. Diretsong tumayo si Victoria, pumindot sa intercom ng mesa. Security, drag this man out of my office. He's polluting the air. Sofia, wag. Pakiusap, Sofia. Hysterical na sigaw ni Leon at marahas siyang hinahawakan sa braso ng 4 na naglalakihang gwardya para kaladkarin papalabas. Pinanood ni Victoria ang pag-alis ni Leon nang walang kahit kaunting habag. Ito ang simula ng kanyang paniningil at hindi niya titigilan ang pagpihit sa gulong ng tadhana hanggang tuluyang madurog ang mga Alcantara. Matapos mapalaya si Leon sa opisina, hindi nagsayang ng oras si Victoria. Ang sunod na listahan sa paniningil ay ang mga taong may kaparehong dugo sa kanya, ngunit walang alinlangan ay binenta ang kanyang pagkatao kapalit ng marangyang buhay, ang kanyang tita Brenda at pinsan na si Katrina. Sa isang sikat at mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, abala ang mag-iina sa pag-order ng pinakamamahaling pagkain kahit alam nilang pansamantalang naka-freeze ang kanilang mga pangunahing bank accounts. Kampante silang makakagawa ng paraan sa Leon para maayos ang gusot. Huwag kang mag-alala, Katrina, ani Tita Brenda habang humihigop ng wine. Hindi pa babayaan ni Leon ang mga Alcantara at ang Sofia na yan. Nagmamatigas lang dahil nalaman niyang Castelli siya. Sa huli baka pondo lang din ang habol yan sa atin. Tama ka, ma. Saka pamilya pa rin naman tayo. Di natapos ni Katrina ang sasabihan nang bigla lumapit sa kanilang mesa ang 4 na lalaking nakasuit, kasunod ni Attorney Manuel Valderrama at si Victoria. Agad nabitawan ni Tita Brenda ang tinidor nang magtagpo ang kanilang mga mata. Sofia, Victoria.
Nauutal na bawi ni Tita Brenda, pilit na ngumingiti ng matamis. Anong ginagawa mo rito? Maupo ka. Sumabay ka na sa amin ng pinsan mo? Hindi umupo si Victoria, na natiling nakatayo, nakapamulsa sa mamahaling designer blazer at tumingin sa kanilang walang kasing lamig. Nilapag ni Attorney Valderrama ang opisyal na dokumento sa ibabaw ng mesa, diretsong natamaan ng kanilang mga plato. Ano to? Nakataas kilay na tanong ni Katrina, pilit nagmamatapang. Yan ang notice of eviction at foreclosure seizure para sa bahay at lupang tinitirhan nyo ngayon sa Green Hills. Formal na sagot ni Attorney Valderrama. Pati na rin mga kotse at negosyong pinangalan sa inyo ng Alcantara Group sa loob na nakaraang 2 taon. Ano? Napasigaw si Tita Brenda, dahilan para mapalingon ang ibang mayayamang customer sa restaurant. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Sa amin ang bahay na yun. Sa inyo? Tita Brenda, Katrina, nakalimutan nyo na ba? Ang perang pinambili nyo ng ari-ariang yan galing sa dote at suhol na binigay ni Doña Amalia para ibenta ko bilang proxy wife ni Leon. At dahil ang pondong ginamit ng mga Alcantara ay napatunayan na galing sa ninakaw na retirement funds ng kanilang mga empleyado, lahat ng ari-ariang nabili gamit ang perang yan, legal na kinukumpiska ng Castelli Holdings bilang bagong may-ari ng utang ng Alcantara Group. Nanginig ang buong katawan ni Tita Brenda. Lumabas sa kanyang upuan, biglang lumuhod sa sahig. Hinawakan ng laylayan ng pantalon ni Victoria. Victoria, pakiusap. Huwag mong gawin sa amin to. Kamag-anak mo kami. Ang nanay mo, ang kapatid mo. Siguradong hindi niya gustong makita kang nagpapalayas ng sarili mong pamilya. Nang marinig ang pagbanggit sa yumao niyang ina, lalong nag-alab ang galit sa mata ni Victoria. Marahan ngunit mariin niyang tinabig ang kamay sa kanyang tiyahin. Huwag mong madungis-dungisan ang pangalan ng nanay ko, Tita Brenda, bulong ni Victoria. Ang boses ay sapat para marinig ng mag-ina, ngunit punong-puno ng bagsik. Nang ibenta niyo ko sa mga Alcantara, nung panoorin niyo kong hamakin at pagmukaing tanga ng high society sa loob ng 2 taon, habang nagpapakasasakay sa pera ng mga Alcantara, naisip niyo ba ang nanay ko? Naisip niyo ba na pamilya niyo ko? Tumayo si Katrina, maiyak-iyak na sumigaw. Saan kami titira ngayon? Wala kaming ibang pera. Wala akong pakialam kung saan kalsada kayo puputulin. Meron kayong 24 na oras para ilabas sa mga personal ninyong gamit sa mansyon sa Green Hills. Pagkatapos nun, ipapadakip ko kayo sa mga pulis oras na tumungtong pa kayo sa property ko. Tumalikod si Victoria, naglakad palabas ng restaurant nang di man lang sila nililingon. Sa likod niya rinig ang hysterical na pag-iyak ni Tita Brenda at sigaw ng desperasyon ni Katrina. Ang mga tao na unang nagtraidor sa kanya, opisyal nang nawala ng bubong at dangal. Lasap ang bawat tabi ng kanilang sariling kasakiman, habang unti-unti naglalaho ang yaman at kapangyarihan ng mga Alcantara. Nagsimulang pumasok ang lamig sa loob ng marangyang penthouse na binigay ni Leon kay Elena. Ang lugar na dati puno ng mga plano para sa kanilang engranding kasal, napalitan na nakatutulig na katahimikan, na madalas sinusundan ng matitinding sigawan. Nakatitig si Elena sa screen ng kanyang tablet. Nanlalaki ang mga mata, binabasa ang pinakabagong balita sa ekonomiya. Ang bank account niya nakakabit sa Alcantara Group, tuluyan nang na-freeze. Leon, ano na naman to? Sigaw ni Elena. Marahas binalibag ang tablet sa sofa nang pumasok si Leon sa pintuan. Bakit pati allowance ko para sa linggong ito hindi ko ma-withdraw? At ang sasakyang ginagamit ko, may notice galing sa bangko para hilahin bukas. Napahawak si Leon sa kanyang ulo. Halatang pagod na pagod at galing sa isa na namang bigong emergency meeting kasama ng board. Elena, pakiusap naman. Kahit kayo lang, huwag mo naman akong sermonan. Baon sa utang ang kumpanya. Lahat ng accounts ko nasa ilalim ng investigasyon dahil sa ginawa ni Sofia, ni Victoria. Huwag mong isisi sa babaeng yan ang kapabayaan mo, Leon. Bulyaw ni Elena, namumula ang mukha sa galit. Nawala ng imahe ng isang sopistikadang propesor. Ngayon ay lumalabas ang kanyang totoong kulay nang malamang nanganganib ang kanyang marangyang pamumuhay. Ang sabi mo sa akin, kontrolado mong lahat. Sabi mo gagamitin mo si Sofia para sa shares at pagkatapos itatapon mo siya. Bakit ngayon siya nang may hawak ng leeg natin? Akala mo ba ginusto ko to? Ganting sigaw ni Leon. Di na rin napigil ang sarili. Kung hindi mo ko pinilit na ibili ka ng penthouse na do at ng mga lupain sa Tagaytay gamit ang pera ng kumpanya, hindi sana malalaman ng Castelli Holdings ang butas sa pondo.
Ikaw ang nagmamadaling magbuhay mayaman, Elena. Napaatras si Elena. Di makapaniwalang sinisisi siya ng lalaki. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ako pa ngayon? Sinong lumapit sa akin na nasa universidad pa tayo at nangakong bibigyan ako ng buhay, Reyna? Leon, hindi ko ipinagpapalit ang reputasyon ko bilang propesor para lang maging kasintahan ng isang bankrupt na lalaki. Anong sinabi mo? Iniibig mo ba talaga ako o pera lang ng pamilya ko ang habol mo? Bitawan mo ko. Marahas na tinabig ni Elena ang kamay ni Leon. Ang pag-ibig hindi nakakabayad ng bills, Leon. Kung hindi mo maayos ang gulo na to sa loob na isang linggo, huwag mong asahang tutuloy pa ako sa kasal na to. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na wala namang silbi. Padabog na pumasok si Elena sa kwarto at binalibag ang pinto. Iniwan si Leon na nakatayo sa gitna ng sala, tulala at punong-puno ng panghihinayang. Naalala bigla ni Leon si Sofia. Si Sofia na kahit kailan hindi humingi ng mamahaling alahas o penthouse. Si Sofia ang naghahanda ng mainit na hapunan tuwing uuwi siyang pagod mula sa opisina at tinitiis ang kanyang panglalait na may ngiti sa mga labi. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-ibig na pinagmamalaki ni Leon at Elena noon na kaya nilang hamunin ng mundo ay unti-unti nang dinudurog ng realidad ng kahirapan. Lamat na hindi na muling mabubuo pa. Ang mga lamat sa pamilya Alcantara mabilis na naging isang malaking bangi ng sumunod na linggo. Sa pangunguna ni Victoria Castelli, opisyal na inihain ng Castelli Legal Team ang isang dambuhalang sakdal sa hukuman laban kay Leon Alcantara, Doña Amalia at mga piling miyembro ng kanilang lupon. Ang mga habla, civil fraud, falsification of public documents at intentional infliction of emotional distress. Gulat na gulat ang buong bansa. Hindi ito simpleng agawa ng korporasyon. Ito ay hayagang pagkaladkad sa pangalan ng mga Alcantara sa korte dahil sa paggawa ng pekeng kasal para lang magkamkam ng yaman. Sa labas ng Regional Trial Court ng Pasig, daan-daang mamamahayag ang nag-aabang sa pagdating ng mga sangkot. Unang dumating ang sasakyan ng mga Alcantara. Bumaba si Leon na pinaliligiran ng kanyang mga abogado na halatang balisa. Kasunod si Doña Amalia na pilit tinatago ang mukha gamit ang isang malaking designer sunglasses upang makaiwas sa mga naglalakihang lente ng kamera. Mr. Alcantara, totoo po ba na pineke ninyo ang kasal ninyo kay Sofia Robles? Sigaw ng isang reporter. Doña Amalia, may kinalaman po ba kayo sa panloloko sa dating tinuturing ninyong manugang? Tanong pa ng isa. Walang sumasagot sa kanila. Diretso lang ang lakad ng mag-ina habang hinaharang ng mga gwardya ang media. Ngunit sandaling tumigil ang kaguluhan nang dumating ang tatlong itim na bulletproof na Mercedes-Benz. Mula sa gitnang sasakyan bumaba si Victoria Castelli. Suot niya isang napakarangyang puting power suit na tila isang direktang sampal sa mga Alcantara. Simbolo na siyang nag-iisang may hawak ng katotohanan at kalinisan ng kanyang pangalan. Ang kanyang tindig puno ng otoridad at sa kanyang tabi ang kilalang shark of the courtroom na si Attorney Manuel Valderrama. Nagtatanong ang mga mata ni Leon at Victoria sa tapat ng hagdanan ng korte. Huminto si Leon. May bakas ng pakiusap sa kanyang mga mata, ngunit si Victoria di man lang nagbago ng ekspresyon. Tiningnan niya si Leon na tila ba isang estranghero na nakaharang sa kanyang daan. Sa loob ng courtroom, binasa ng taga-usig ang bawat detalye ng panloloko ni Leon. Mula sa peking lisensya ng kasal, ang peking pari na binayaran ng pamilya Alcantara hanggang sa pirma ng bank loans kung saan ginamit ang pangalan ni Sofia Robles bilang co-maker ng walang kaalam-alamang babae. Ang aking kliyente, panimula ni Attorney Valderrama habang nakatayo sa gitna ng korte, ay hindi lamang ninakawan ng 2 taon ng kanyang buhay. Ginamit ang kanyang pagkatao, ang kanyang tiwala, at ang kanyang pangalan para sa pansariling pakinabang ng mga akusado. Hinihingi namin ang pinakamataas na parusa at danyos para sa krimeng ito. Tumayo ang abogado ni Leon para umapela, ngunit bawat ebidensyang nilatag ng mga Castelli ay selyado at walang butas. Ang mga transaksyon sa bangko, ang mismong orihinal na huwad na sertipiko ng kasal ay sapat na para ibaon si Leon. Nang bigyan ng pagkakataon si Victoria na magsalita sa harap ng hukom, tumayo siya ng tuwid. Hindi siya umiyak, wala siyang pinakitang kahinaan. Your Honor, malamig at malinaw ang boses ni Victoria na umalingaw-ngaw sa buong silid.
Nandito ako ngayon hindi para bawiin ang isang lalaking hindi naman naging akin. Nandito ako para bawiin ang aking pangalan, ang aking dignidad at ang hustisyang ipinagkait sa akin. Ang pamilya Alcantara naniwalang maaari nilang paglaruan ng batas at ang buhay ng isang tao ng walang kapalit. Ngayon, hayaan nating batas ang magturo sa kanila ng kanilang limitasyon. Pagkatapos ng pagdinig para sa araw na yon, mabilis na lumabas si Victoria habang iniwan si Leon na pasubsob sa mesa ng kanyang tanggulan. Unti-unti na pagtatanto na ang kanyang pangalan na matagal niyang iningatan sa high society ay tuluyan ng nadunisan at hindi na muling makakabangon pa. Di na umabot sa ilang buwan ng paglilitis, sa bigat ng mga ebidensyang nilatag ng pamilya Castelli at sa sunod-sunod na pagbawi ng mga investors ng kanilang pondo, opisyal na dineklara ng Korte at ng Securities and Exchange Commission ang pagka-bankrupt ng Alcantara Group of Companies. Lahat ng ari-arian mula sa mga gusali, sasakyan, hanggang mismong mansyon kung saan tiniis ni Sofia ang 2 taon ng impyerno ay tuluyan ng na-foreclose. At ang nakapagtataka sa lahat, ang nag-iisang nakabili at sumalo sa lahat ng na-foreclose na ari-arian, walang iba kundi ang Castelli Holdings. Sa araw ng pag-alis ng pamilya Alcantara sa kanilang mansyon, madilim ang langit. Nakaparada sa labas ng gate ang isang lumang truck. Doon sinasakay ng ilang natitirang tauhan ang mga gamit ni na Leon at Doña Amalia na nakasidla na lamang sa mga sako at lumang kahon. Si Doña Amalia umiiyak habang nakaupo sa isang plastic na upuan sa hardin. Hindi matanggap na ang marangyang tahanan na itinayo ng kanyang pamilya ay mawawala sa kanila. Si Leon naman tulala, hawak ang huling piraso ng dokumento ng kanilang pagpapaalis. Isang marangyang itim na limousine ang dahan-dahan na huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang 4 na personal na gwardya kasunod si Victoria Castelli. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na may disenyong ginto sa mga gilid. Hawak ang isang mamahaling lace fan. Ang kanyang bawat hakbang sa sementadong daan ng hardin may tunog ng sapatos sa tila bahatol ng kamatayan para sa mga Alcantara. Sofia, bulong ni Doña Amalia, pilit na tumayo at lumapit ng pasubsob. Sofia, maawa ka sa amin. Huwag mo kaming palayasin sa sarili naming bahay. Saan kami pupunta ng anak ko? Wala na kaming pera, wala na kaming matitirahan. Tiningnan lang siya ni Victoria mula sa likod ng kanyang mamahaling salamin sa mata bago niya to dahan-dahan na tinanggal. Bahay ninyo? Untag ni Victoria. Ang boses sing lamig ng yelo. Doña Amalia, ang mansyong ito, nakarehistro na sa ilalim ng aking pangalan. Binili ko to, bawat piraso ng semento, bawat halaman, at bawat sulok, kaya't sa sandaling to, nakatayo kayo sa aking teritoryo. Lumapit si Leon, ang mga matay punong-puno ng galit at pakiusap. Victoria, nakuha mo ng kumpanya ko. Nabura mo na ang pangalan namin sa lipunan. Bakit kailangan mo pang personal na pumunta rito para panoorin kaming mag-impake ng mga gamit sa sako? Ganyan na ba katindi ang galit mo? Humarap si Victoria kay Leon. Binitawan ang kanyang pamaypay at sinalubong ang tingin nito ng walang takot. Pumunta ako rito, panimula ni Victoria habang dahan-dahang nilibot ang tingin sa buong mansyon. Dahil gusto kong maalala ang bawat sulok ng lugar na to. Gusto kong makita ang hagdan kung saan mo ko sinigawa na isang hamak na requirement lang. Gusto kong makita ang kusina kung saan ako nagpapakapagod magluto para sa'yo habang ikaw kasama ng kabit mo at higit sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Leon. May isang nakakahindik na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto kong panoorin ang huling sayaw ng mga Alcantara bilang mga pulubi. Gusto kong makita kung paano mong bitbitin ang mga gamit mo sa sako. Ang sakong katulad ng ginamit ninyo nang itapon niyo ang mga lumang damit ko sa ulan. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang sumira sa buhay ko, sigaw ni Leon. Magtatangka sanang sumugod, ngunit mabilis siyang binalian ng kamay at pinadapa sa damuhan ng 2 bodyguard ni Victoria. Leon, tili ni Doña Amalia. Huwag mong madumihan ang damo ko, utos ni Victoria sa mga gwardya. Binalingan ng mag-ina na ngayon kapwa nasa lupa. Meron kayong 10 minuto para umalis sa paningin ko. Sa ikalabing 1 minuto, ipapahuli ko kayo sa bata sa trespassing. Tumalikod si Victoria, sumakay muli sa kanyang sasakyan. Mula sa loob ng tinted na bintana, pinapanood niya paano umalis ang lumang truck, bitbit ang umiiyak na si Doña Amalia at ang dugoang si Leon. Ang mansyon na naging hawla ng kanyang dusa, opisyal ng naging libingan ng karangyaan ng mga Alcantara.
Napakadilim ng gabi at ang ulan ay tila walang balak tumigil, katulad ng gabi kung kailan tinapon ng mga Alcantara si Sofia sa kalsada. Patungo si Victoria sa isang mahalagang pagpupulong kasama ng mga foreign investors ng Castelli Group. Nakaupo siya sa likod ng kanyang bulletproof na Mercedes-Benz habang seryosong binabasa ang mga ulat sa tablet. Sa unahan ay ang personal driver at isang security bodyguard. Habang binabaybay ng sasakyan ng isang madilim at medyo liblib na bahagi ng kalsada patungong dulo ng lungsod, biglang may isang lumang kotse na walang ilaw. Ang sumulpot mula sa gilid at marahas na humarang sa gitna ng daan. Mabilis na patapak sa preno ang driver ni Victoria bago pa makakilos ang kanyang bodyguard upang tumawag ng backup. Bumukas ang pinto ng lumang kotse at bumaba ang isang lalaki, si Leon. Wala na sa katinoan ang itsura nito. Basang-basa siya ng ulan, payat na payat, gulo-gulo ang buhok at ang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ngunit ang mas nakakakilabot, may hawak siyang isang kalawanging baril. Senyorita Victoria, wag po kayong bababa. Babala ng kanyang bodyguard. Sabay bunot ng sarili nitong armas. Ngunit di man lang kumurap si Victoria. Ang mukha niya ay nanatiling sing lamig ng marmol. Binaba niya ang kanyang tablet, dahan-dahang inayos ang kanyang suit at pinuksan ang pinto ng sasakyan. Senyorita, pigil ng bodyguard. Manatili kayo rito. Malamig na utos ni Victoria bago tuluyang lumabas sa ilalim ng ulan. Isang gwardya ang mabilis sumunod para payungan siya, ngunit tinas niya ang kamay para pigilan to. Hinayaan pumatak ang ulan sa kanyang mukha. Sofia! Hysterical na sigaw ni Leon. Tinutok ang baril ng direkta sa dibdib ni Victoria. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Ibalik mo ang Alcantara Group. Dahil sa iyo naging pulubi kami. Dahil sa iyo iniwan ako ni Elena. Wala na akong mukhang maiharap sa mundong to. Humakbang si Victoria isang beses pabalik. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi upang tingnan si Leon mula ulo hanggang paa. Ang sumira sa buhay mo, Leon, hindi ako, kundi ang sarili mong kasakiman at panduloko. Pinili mong gumawa ng peking kasal. Pinili mong magnakaw, ngayon matitikman mo ang bunga ng iyong tinanim. Manahimik ka! Umiiyak na bulyaw ni Leon, lalong nanginginig ang hawak na baril. Kung di mo ibabalik sa akin lahat ng kinuha mo, papatayin kita. Sasabog tayong dalawa dito ngayon. Wala na akong pakialam kung mamatay din ako. Tumingin si Victoria diretso sa dulo ng baril pagkatapos sa mata ni Leon. Walang kahit konting takot sa kanyang mga mata, pawang labis na pandidiri at awa lang. Sige, iputok mo, hamon ni Victoria sa isang napakatahimik ngunit mariing boses. Iputok mo ang baril na yan, Leon, at titiyakin ko sa iyo bago pa bumuo ng bala sa akin. Ang pamilya Castelli sisiguraduhin ng natitira mong pamilya. Ang ina mo, mamamatay sa gutom sa pinakamaruming sulok ng lungsod na ito. Natigilan si Leon. Nanlaki ang mata habang unti-unti napagtantong wala siyang kahit anong alas laban sa babaeng nasa harap niya. Si Sofia na dating umiiyak sa paanan niya, tuluyan ang naging isang dambuhalang pader na hindi niya kayang buwagin. Bakit? Bakit nagawa mo sa akin to? Basag ang boses na tanong ni Leon. Unti-unting binababa ang hawak ng baril. Naging asawa mo rin naman ako. I was never your wife. Pangwawasto ni Victoria. Kasabay ng mga salita mula sa dilim, mabilis na sumulpot ang tatlong iba pang SUV ng mga Castelli Security na kanina pa pala nakasunod. Sa isang iglap, pinalibutan sa Leon ng 10 armadong kalalakihan. Nabitawan ni Leon ang baril sa putikan. Napalahod siya sa basang kalsada. Tinakip ang mga kamay sa kanyang mukha at umiyak na parang isang bata na nawala ng lahat ng lakas. Tumingin si Victoria sa nakakaawang lalaki sa kanyang paanan. Dalhin ninyo yan sa mga otoridad. Dagdagan niyo ang demanda ng attempted murder at illegal possession of firearms. Tumalikod si Victoria, sumakay muli sa kanyang sasakyan at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa kanyang tablet habang ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa umiiyak na si Leon sa gitna ng daan. Nabalot ng ingay ang loob ng Courtroom 4 ng Pasig Regional Trial Court sa araw ng huling paghatol. Ito na ang pagtatapos ng tampok na legal na labanan sa kasaysayan ng high society. Ang buong bansa nakatutok sa telebisyon at radyo upang pakinggan ang magiging kapalaran ng pamilya Alcantara.
Sa panig ng mga akusado, nakaupo si Leon Alcantara, may suot na kulay kahel na preso ng suit, habang sa tabi niya ang kanyang ina, si Doña Amalia, na mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang linggo. Wala nang marangyang alahas at magagarbong damit, tanging takot at kahihiyan na lamang ang natira sa kanila. Sa kabilang banda, nakaupo si Victoria Castelli kasama si Attorney Manuel Valderrama. Suot ni Victoria ang navy blue suit, seryoso, tuwid ang upo at di man lang tinatapunan ng tingin ang mag-ina. Pumasok ang hukom at tumahimik ang buong silid. Sa kasong criminal fraud, falsification of public documents at attempted murder, panimula ng hukom, binabasang makapal na hatol. Napatunayan ng korte na walang pag-aalinlangan na ang akusadong si Leon Alcantara ay nagkasala sa lahat ng paratang, sa pamimeke ng kasal para makakuha ng pondo at sa naganap na tangkang pagpatay gamit ang ilegal na armas. Pinukpok ng hukom ang gintong gavel. Hinatulan ng korte si Leon Alcantara ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng walang piyansa. Si Doña Amalia Alcantara na may napatunayang kasabwat sa sibil na panloloko at hinatulan ng 10 taong pagkabilanggo. Napahagulhol si Doña Amalia, halos mawala ng malay sa kanyang upuan, habang si Leon na pasubsob sa mesa, tuluyang nawala ng pag-asa. Ngunit hindi lang doon natapos ang araw. Lumapit si Attorney Valderrama kay Victoria at may binulong. Sabay abot na isang kopya ng ulat mula sa Professional Regular Commission at Bureau of Immigration. Senyorita, opisyal na hong binawi ang lisensya ni Professor Elena sa pagtuturo sa kasong moral turpitude at pagkakasangkot sa korupsyon ng Alcantara, ulat ng abogado. At ayon ho sa uling ulat, lumipad siya tungo ibang bansa gamit ang tira niyang pera para magtago sa kahihiyan. Iniwan niya si Leon ng walang pasabi. Narinig ni Leon ang ulat na to habang pinoposasan siya ng gwardya ng korte. Tumingin siya kay Victoria, may luha sa kanyang mga mata, umaasang makakita ng kahit kaunting habag o galit. Ngunit walang nakitang emosyon sa Leon. Tumingin lang si Victoria sa kanya ng diretso at sa huling pagkakataon, iniwan si Leon ng may munting tango ng pamamaalam. Hindi bilang Sofia ang nasaktan, kundi bilang Victoria Castelli na nagdala ng hustisya sa sarili niyang kamay. Habang kinakaladkad si Leon patungo sa piitan, alam niya sa kanyang sarili na ang pag-ibig na pinagmalaki nila ni Elena noon tuluyan ng nabura, at ang pamilya na umapi kay Sofia ay tuluyan ng nabasura sa kasaysayan ng lipunan. Isang linggo matapos ang pinalahatol ng korte, bumalik si Victoria sa tabing dagat na isang eksklusibong resort sa Batangas. Ang mismong lugar kung saan 2 taon nang nakakaraan, lumuhod si Leon sa kanyang harap upang mag-propose ng kasal. Sumasayaw ang malalakas na alon, nag-aagaw ang kulay ng kahel at tanso sa kalangitan dahil sa papalubog na araw. Nakatayo si Victoria sa dalampasigan, hinahayaan ng malamig na tubig dagat na humalik sa kanyang mga paa. Suot ay isang simpleng puting bestido, ang tanging damit na nagpapaalala sa kanya sa simpleng pamumuhay ni Sofia Robles. Mula sa kanyang bulsa, nilabas niya ang munting pelus na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob nakalagay ang orihinal na singsing na bigay sa kanya ni Leon noon. Isang murang pilak na singsing na may maliit na kristal. Nung si Sofia pa siya, ang singsing na to ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Akala niya noon simbolo to ng wakas na totoong pag-ibig na hahamunin bawat bagyo ng buhay. Ngunit ngayon alam na niya ang katotohanan. Isa lamang tong pain sa isang napaka-talitang bitag. Senyorita Victoria, marahang tawag ni Attorney Valderrama mula sa likuran. May bitbit na makapal na jacket upang ipatong sa kanyang mga balikat. Nakahanda na po ang chopper para sa inyong pagbabalik sa Maynila. Ang inyong lolo nag-aantay na para sa board meeting bukas. Sandali na lang, attorney. Malumanay na sagot ni Victoria nang hindi lumilingon. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon. Tinaas to sa tapat ng naglalahong liwanag ng araw. Walang galit sa mukha, walang luha, walang pait. Ang natira ay malalim at payapang pagtanggap na tapos na ang kanyang laban. Ang hustisya nakamit na at ang mga taong nagpahirap sa kanya nasa likod na ng rehas na bakal at kahihiyan. Sa isang malakas na kumpas ng kanyang kamay, buong lakas ibinalibag ni Victoria ang singsing tungo sa malalim at madilim na karatagan. Isang munting wisik ng tubig ang nalikha bago tuluyang nilamon ng dagat ang huling piraso ng alaala ni Leon Alcantara. Kasabay ng paglubog ng singsing,
sa kailaliman ang tuluyang pagbura sa huling natitirang baka si Sofia Robles sa kanyang puso at pagkatao. Humarap si Victoria kay Attorney Valderrama ng may matatag, maliwanag at napakagandang mukha. Ang kanyang mga mata hindi na nakatingin sa nakaraan, kundi sa malawak na hinaharap na siya mismong may hawak. Tayo na, Attorney, saad ni Victoria. Nakahanda na ako para sa aking bagong simula. Nagliwanag ang engranding ballroom ng Castelli Tower sa Bonifacio Global City. Nandoon ang pinakamalalaking business tycoon sa Asia, mga dayuhang mamumuhunan at lahat na natitirang elitista sa bansa. Ngunit ang gabing to hindi para sa pamilya Alcantara, kung hindi, para sa opisyal na pag-upo ni Victoria Castelli bilang bagong Chief Executive Officer at Chairman ng Castelli Group of Companies. Suot na isang maningning na itim na gown na may bordang ginto, nakatayo si Victoria sa podium sa harap ng daan-daang mga mamamahayag at naglalakihang lente ng kamera. Ang bawat flash ng liwanag sumasalamin sa kanyang walang kasing halagang brilyanteng kwintas, simbolo ng kanyang tunay na dugo at estado. Sa isang tabi nakaupo ang kanyang lolo, si Don Eduardo, may ngiti ng labis na pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang apo. Tapos na ang gabi ng pagluha at pagtatago sa dilim. Matapos ang kanyang talumpati tungkol sa bagong direksyon ng korporasyon, binuksan ng sahig para sa mga katanungan ng media. Isang kilalang reporter na isang prestihiyosong business magazine ang tumayo at nagtaas ng mikropono. Madam Victoria, isang magandang gabi po. Panimula ng reporter. Marami po sa high society ang pamilyar sa inyong nakaraan. May mga usap-usapan at kritiko na nagsasabing naging matagumpay at marangyal lang ang inyong pagbabalik dahil sa mga ari-ariang naiwan at nakuha ninyo mula sa foreclosure ng inyong dating asawang si Leon Alcantara. Ano pong masasabi ninyo dito? Katahimikan ang namayani sa buong bulwagan. Ang ilang mga panauhin na pahawak sa kanilang mga tenga at nag-aabang sa magiging reaksyon ng pinaka-makamandag na babae sa mundo ng negosyo ngayon. Tumingin si Victoria ng diretso sa kamera. Walang bakas ng galit o pagkagulat. Sa halip, isang napakatamis ngunit napakalamig ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagya niyang inayos ang mikropono, sumagot sa boses na umalingaw-ngaw sa buong mundo. I have no past husband. Because in the eyes of the law, the world, and my own soul, I was never his wife. I am Victoria Castelli and my empire holdings to me belong alone. Kasabay ng kanyang huling salita, dahan-dahan na humakbang pababa si Victoria mula sa podium. Umalingaw-ngaw ang isang masigabong palakpakan at hiyawan ng paghanga mula sa mga makapangyarihang tao sa silid. Ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat anggulo.